Maraming lalaki ang nagtataka kung bakit kahit maayos naman silang kausap, kahit mabait, kahit present, parang laging may pader kapag dumating na sa puntong gusto na nilang umusad. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil mali ang dating, mali ang timing, at minsan mali ang paraan ng paglapit. Ang totoo, ang babae hindi tumatanggi dahil ayaw niya sa'yo bilang tao. Tumatanggi siya dahil hindi niya naramdaman ang tamang timpla ng lakas, lambing at respeto sa iisang sandali. Kapag natutunan mo kung paano ipakita ang sarili mo ng tahimik pero buo ang dating, hindi pilit pero ramdam, dun nagbabago ang lahat. Hindi ito tungkol sa panlilinlang o pamimilit, kundi sa paglalagay ng sarili mo sa posisyong natural na mahirap tanggihan. Number 1, pumorma at kumilos na malakas ang dating. Hindi lang ito tungkol sa suot o itsura, kundi kung paano mo dinadala ang sarili mo sa bawat galaw. Ang lalaking malakas ang dating ay hindi nagmamadali, hindi palingalinga, at hindi naghahabol ng atensyon. May bigat ang tindig, malinaw ang mata, at kontrolado ang kilos. Kapag pumasok ka sa eksena na parang alam mo kung sino ka at saan ka patungo, may kusa ng nabubuo na respeto. Ang babae ay sensitibo sa ganitong enerhiya. Ramdam niya kung ang isang lalaki ay buo o naghahanap pa ng kumpirmasyon sa kanya. Dagdagan mo ito ng maayos na pananamit na akma sa katawan at sitwasyon, hindi para magyabang kundi para ipakita na may pamantayan ka sa sarili mo. Kapag ang kilos mo ay kalmado at hindi pa bigla-bigla, nagiging ligtas ang pakiramdam niya sa iyo. At kapag ligtas ang pakiramdam ng babae, mas nagiging bukas siya sa ideya na papasukin ka sa mas personal na espasyo. Ang lakas ng dating ay hindi ingay. Ito ay presensya. May isa pang aspeto na madalas hindi napapansin, kung paano ka tumugon sa pressure at awkward moments. Kapag may katahimikan sa usapan at hindi ka agad nababalisa, kapag may hindi inaasahang sitwasyon at hindi ka natataranta, doon mas lalong lumalakas ang dating mo. Ang babae ay hindi lang tumitingin sa itsura mo kapag maayos ang lahat. Mas binabantayan niya kung paano ka kumikilos kapag walang kasiguraduhan. Ang kapag nakita niyang kaya mong manatiling kalmado kahit walang siguradong direksyon ang usapan, nagmumukha kang lalaking may kontrol sa sarili. At ang lalaking may kontrol sa sarili ay bihirang tanggihan dahil nagbibigay siya ng pakiramdam na secure kahit wala pang pangako. Number 2, pakiligin siya sa bawat pag-uusap ninyo. Ang kilig ay hindi nanggagaling sa matatamis na salita lang, kundi sa paraan ng pakikinig at pagbabalik ng enerhiya. Kapag kausap mo siya, huwag kang parang may agenda agad. Iparamdam mo na interesado ka sa sinasabi niya, hindi lang sa magiging sagot niya sa'yo. Ang simpleng pag-alala sa detalye, pagbanggit sa maliliit na bagay na sinabi niya dati, at ang tamang biro sa tamang oras ay sapat na para mag-iwan ng marka. Pero huwag mong gawing sobrang predictable ang lambing. Ang kilig mas tumitindi kapag may konting misteryo, yung hindi niya agad alam kung ano ang susunod mong sasabihin o gagawin. Kapag marunong kang magbigay ng atensyon at marunong ka ring umatras sa tamang oras, doon nabubuo ang excitement. Ang bawat pag-uusap ay dapat parang may kaunting bitin, yung pakiramdam na gusto pa niyang ipagpatuloy. Dagdag pa rito, ang kilig ay mas tumatama kapag hindi mo siya tinatrato na parang kailangan mo siyang mapasaya sa lahat ng oras. Minsan, ang simpleng pagiging totoo sa reaksyon, yung tatawa ka kapag nakakatawa, tatahimik kapag may bigat ang sinabi niya, ay mas malakas kaysa sa scripted na lambing. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya kinakausap para lang makuha ang gusto mo, kundi dahil genuinely present ka sa sandali, doon siya mas nagiging emotionally invested. Dagdag pa rito, ang kilig ay mas tumatama kapag hindi mo siya tinatrato na parang kailangan mo siyang mapasaya sa lahat ng oras. Minsan, ang simpleng pagiging totoo sa reaksyon, yung tatawa ka kapag nakakatawa, tatahimik kapag may bigat ang sinabi niya, ay mas malakas kaysa sa scripted na lambing.
Kapag naramdaman niyang hindi mo siya kinakausap para lang makuha ang gusto mo, kundi dahil genuinely present ka sa sandali, doon siya mas nagiging emotionally invested. Ang kilig na ganito ay hindi mabilis mawala dahil galing ito sa pakiramdam na nakikita at naririnig ako. At kapag naramdaman iyon ng babae, unti-unti niyang binubuksan ang sarili niya nang hindi mo kailangang pilitin. Number 3, iparamdam na seryoso ka sa kanya. Ang seryosong lalaki ay hindi kailangan magsabi ng marami. Ipinapakita niya ito sa consistency. Kapag sinabi mong tatawag ka, tatawag ka. Kapag nandyan ka talaga. Hindi kalahati ang isip. Ang babae ay mabilis makaramdam kung ang intensyon mo ay panandalian lang o may lalim. Kapag ramdam niyang may direksyon ang kilos mo, mas nagiging kampante siyang magbukas. Ngunit tandaan, ang pagiging seryoso ay hindi nangangahulugang mabigat. Hindi mo kailangang laging pag-usapan ang hinaharap para iparamdam na totoo ka. Minsan sapat na ang respeto sa oras niya, sa emosyon niya at sa boundaries niya. Kapag nakita niyang kaya mong kontrolin ang sarili mo at hindi ka nagmamadali, doon niya naiisip na ikaw ay lalaking kayang panindigan ang anumang susunod. May lalim ang pagiging seryoso kapag marunong kang pumili kung kailan ka magsasalita at kung kailan ka mananahimik. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang ipahayag agad at hindi lahat ng plano ay kailangang ipangako. Kapag nakita ng babae na kaya mong pigilan ang sarili mo, na hindi ka basta-basta nagbibigay ng salita na hindi mo pa kayang panindigan, nagkakaroon siya ng respeto na mas malalim kaysa sa kilig. Ang ganitong klaseng seryosong lalaki ay hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon at dahil dito, nagmumukha siyang matatag at mapagkakatiwalaan. Kapag naramdaman ng babae na ang presensya mo ay hindi pa bigla-bigla, kundi may timbang at direksyon, mas nagiging natural sa kanya ang ideya na sumabay sa'yo kaysa tumanggi. Number 4, huwag maging mayabang. Maraming lalaki ang kakala nila ang lakas ay kailangang ipagsigawan. Pero ang totoo, ang tunay na kumpiyansa ay tahimik. Hindi mo kailangang ipaalala kung ano ang kaya mo o kung sino ka. Kapag palagi mong binabanggit ang sarili mong halaga, unti-unti itong nababawasan sa mata ng kausap mo. Ang babae ay mas naaakit sa lalaking alam ang value niya kahit hindi niya ito sinasabi. Ipakita mo ang respeto sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, yung marunong makinig, marunong tumanggap ng opinyon at hindi kailangang manalo sa bawat usapan. Kapag nakita niyang hindi ka natitinag kahit hindi ikaw ang sentro ng atensyon, doon ka nagiging kakaiba. Ang hindi mayabang na lalaki ay mas madaling pagkatiwalaan at ang tiwala ay malaking bahagi kung bakit mahirap siyang tanggihan. Number 5, maging clingy pero hindi sobra na nakakabastos. Ang lambing ay mahalaga pero ang sobra ay nakakasakal. Ang tamang clingy ay yung nararamdaman niya na gusto mo siya pero hindi mo inaangkin ang buong oras at espasyo niya. Isang mensahe na sapat ang laman, isang yakap na hindi minamadali, isang presensya na ramdam kahit hindi palaging nandiyan. Kapag marunong kang magbigay ng lambing nang hindi hinihingi, mas nagiging mahalaga ito. Ang susi dito ay kontrol. Kapag kaya mong umatras kapag kailangan, mas nagiging buo ang balik niya. Ang babae ay mas naaakit sa lalaking marunong magbigay at marunong ding huminto. Kapag ang lambing mo ay may respeto at hindi umaabot sa panghihimasok, nagiging ligtas at kaaya-aya ang pakiramdam niya sa'yo. At doon nagsisimulang mawala ang salitang hindi. Sa huli, ang dahilan kung bakit mahirap kang tanggihan ay hindi dahil sa mga teknik, kundi dahil sa kabuuan ng kung sino ka kapag kasama ka niya. Kapag pinagsama mo ang tamang tindig, tamang salita, tamang lambing at tamang respeto, nagiging natural ang paglapit niya sa iyo. Hindi mo kailangang pilitin ang kahit ano. Ang kailangan mo lang ay maging lalaking may direksyon, may kontrol at may malasakit.
Kapag ganito ka kumilos, ang oo ay hindi na hinihingi, kusang dumarating. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.